Aleluya, aleluya, bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langit at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, natural sa ating mga tao na ituring lang na kaibigan yung mga gusto nating ituring na kaibigan. Pero in the same way, ganun din naman yung ginagawa natin. Kung gusto nating ituring kapwa ang isang tao, meron tayong certain standards, meron tayong mga criteria kung ituturing ba natin na kapwa ang isang tao. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng mabuting Samaritano. Ang konteksto ng kwentong ito ay malalim. Hindi naman natin pwedeng sabihin na isa lang siyang estranghero, napadaan at tumulong. Pag sinabi nating Samaritano, pwede nating sabihin yan ay yung mga talagang hindi tinuturing na kapwa ng mga Hudyo. Ito yung mga Samaritano, meron tong common belief sa mga Hudyo, pero tinuturing sila ng mga heretic na mga Hudyo. Tinuturing silang in a way kaaway. In other words, talagang hindi nakikipagkapwa sa kanila ang mga Hudyo. Pero sa ating ebanghelyo, narinig natin sa kwento ng ating Panginoon, merong 3 napadaan, yung 2, yung isa saserdote, yung isa Levita. Ang saserdote, yung pari ng kanilang mga sinagoga at ng templo. At ang Levita naman, ito yung nag-aayos ng templo. Ibig sabihin,
itong mga ito ay yung mga related sa religiosity, sa kanilang relihiyon. Pero we have to take note din na hindi talaga nila maaaring tulungan ang taong ito dahil kapag nahawakan nila yung dugo, ituturing sila na hindi na malinis. At dahil dyan, hindi sila makakapasok sa templo. Pero ang Samaritanong ito, na itinuturing nila na hindi nila kapwa-tao, hindi kasama sa kanilang bayan, ito pa yung tumulong sa taong ito. Inalagaan, dinalasain, binigyan ng 2 denaryo yung may-ari o yung nagbabantay doon sa bahay panuluyan. At pag sinabi nating 2 denaryo, ang katumbas nun ay halos 2 araw na sweldo noong mga panahon na yun. Ibig sabihin, kung magbabayad ka ng 2 denaryo sa bahay panuluyan, pwede ka nang magstay doon sa loob ng halos 1 buwan. Meaning, ganun kalaki yung malasakit at kabutihan na pinakita nung Samaritano na iyon. Meaning, ganun ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa. Ngayon din, pinagdiriwang natin o ginugunita natin ang Our Lady of the Holy Rosary. Nagbibigay-pugay tayo kay Mama Mary bilang ating ina ng mahal na Santo Rosario. At ito ay paggunita sa Battle of Lepanto noong 1571, noong sasakupin na ng mga Turkish ang bahagi ng Europa. Pero ang ginawa nila, nag-alay sila ng rosaryo sa Roma at nanalo sila sa laban. And they attributed this victory sa mahal na ina. At tinawag yun na Our Lady of Victory. And fast forward, 1960s, under Pope Paul VI, tinawag na itong Our Lady of the Holy Rosary. At pagka nagdadasal tayo ng rosaryo, nagbibigay tayo ng bouquet ng rosas kay Mama Mary at sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng pagdarasal, ng pamamagitan ng ating mahal na ina para sa atin, pinapakita ni Mama Mary yung kanyang pagiging kapwa sa atin. Pinapakita niya yung pakikipagkapwa niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang panalangin. At ito din naman yung mensahe sa atin ng ating mga pagbasa at ng ating ginugunita ngayon. Ang pakikipagkapwa, supposedly, ay walang pinipili na relihiyon, pinipili na lahi, pinipili na kung gaano kalapit sa iyo yung isang tao. Ang pakikipagkapwa o ang tunay na pakikipagkapwa ay walang pinipiling kahit na ano. Pero kahit na sino, kahit saan, tinatawagan tayo na maging kapwa sa iba, lalo na sa mga hinggit nangangailangan. Dahil ang pagiging kapwa ay pagiging Kristiyano. Nawa, sa pagpapatuloy ng ating buhay, tayo ay maging tunay na kapwa, regardless sa kung sino ang nangangailangan ng ating pagiging kapwa. Dahil ang pagiging kapwa ay pagiging tunay na Kristiyano. Amen.